Test mo na. Oh, Chris, okay na ako. Boss, Test mic, test. tanggalin natin ito. Patay mo yung encoder. Iyan na lang yung settings. Echo. Test mic, test. 1, 2, Mic 3. natin. Nakalapin ako, pre. Hindi, yung Test, mic test. natin, you know. Okay na? Wait lang, sir. Mix echo. Alright, test mic, test. Test mic, 1, 2, 3. Alright, sige. Magandang umaga po. Welcome to the Makabayan Headquarters. First time niyo po. First time din namin na magdaos ng isang press conference dito. So habang naka-break ang progreso at panahon ng election, dito niyo po mahahagilap ang mga kinatawan at mga leaders ng Makabayan. So, this is the Makabayan National Headquarters. So ang ating press conference po ngayong umaga ay patungkol sa reaksyon at komentaryo sa mga naganap kahapon sa impeachment proceedings, no? At transmittal ng articles of impeachment sa Senado. So for our panel, we have, of course, representatives from Congress, Congresswoman Franz Castro, Congresswoman Arlene Rosas, Congressman Raul Manuel, former representatives, Nery Colmenares, Liza Masa, Teddy Casino, and leaders from various sectors, si Nurse Aline Andamo, and Nanay Nini Doringo. So, simulan po natin sa nangyari kahapon. So, tingnan natin ng maikling pagtingin si Representative Franz Castro. Ano ba yung naganap kahapon sa House? Yan. So, yung kahapon ay, fourth impeachment complaint. Well, inaasahan naman na natin itong fourth impeachment complaint. In fact, sinasabi na nga ng SecGen na meron daw fourth impeachment complaint. So, yung kahapon ay hindi naman kami nagulat kasi a day before ay meron ng mga text messages na merong members caucus. No, at ito ang sinabi ay wala namang sinabi impeachment pero nahihigingan na namin na talagang impeachment ito. So kahapon di nagsalita ang lahat ng mga leaders ng ng mga political party, no? So to name few, so syempre nagsalita doon si Congressman Barbers na pinaliwanag niya yung mga yung mga kumbaga laman ng mga articles of impeachment, yung mga batayan doon sa articles of impeachment. Tapos nagsunod-sunod na yan na nagsalita pagsuporta doon sa fourth impeachment complaint. So tingin ko before kahapon, ang mga political parties ay pinag-aralan na nila yung impeachment complaint at ready na kasi sila na magpirmahan kahapon. At nung dumating ako doon, sinabi nga ni SDS Dong Gonzales na may kagabi pa lang, nung gabi pa lang noon, before kahapon, no, ay meron ng 80 na mga members of the House of Representatives na nakapirma na. So meron ng 80 na nakapirma. So yun yung nangyari kahapon. Wala namang nangyaring parang freewheeling naman yung mga members ng House of Representatives na pirmahan yung 6 na kopya ng impeachment complaint. No, kami naman, siyempre, ang Makabayan, pumirma kami doon dahil nakita namin yung aming in-endorse na impeachment complaint, nakalagay doon yung tungkol doon sa betrayal of public trust. Kasi isa lang naman yung nakalagay doon sa impeachment complaint na namin, na in-endorse namin, na isang impeachment article. So, yun po, yung nangyari kahapon. So, matapos matapos yung mga paliwanagan, yung mga support doon sa fourth impeachment complaint. So, pumila na yung mga kongresista para isa-isang pumirma kasi 6 na kopya. So, yun yung nangyari. So, hindi totoo yung may mga pilitan, in fact, may mga dumalo nga doon na hindi naman nakapirma. No? Wala namang nagpilit sa kanila. So, yun yung
pangyayari kahapon. Kaya katulad nga ng sinasabi ko, no, kasi tinatanong ng media, ilan na ba yung napapirma ninyo? Ilan na ba yung sabi ko kasi, di ba sabi ko, ang mga partido, may kanya-kanya yung mga caucus at usapan. Baka kung ano yung desisyon ng kanilang party, yun yung kanilang dadalhin. At yun na nga yung nangyari kahapon. Thank you, Congresswoman Franz. So lahat ito, no, 2 years ago, more than 2 years ago, Congresswoman Franz Castro stood up para ilantad yung anomalya sa una, bakit may confidential funds ng OVP sa panahon wala naman dapat, paano ginastos yung confidential funds sa loob ng 11 araw. So it all started with the expose made by Congresswoman Franz Castro, and 2 years later, here we are, nasa impeachment na, malapit na sa impeachment trial. Can we ask our representatives from Makabayan, si Rep. Arlene Rosas at Rep. Raul Manuel, ano yung kabuluhan ng ganong karaming pumirma? Ano yung kabuluhan na ito ay na-transmit na sa Senado? I think gusto rin malaman siguro yung ano bang tingin natin na ang una sa pirma ay si Sandro Marcos. Go ahead. Thank you, Nato. First of all, historic talaga ito eh. Diba? Kasi first time na tayo ay magpapa-impeach ng Vice President, no, sa kasaysayan ng Pilipinas. Na magpapanagot tayo ng isa sa pinaka-highest position in the land, ang Vice President. Importante, yung kahalagahan nito, mahalaga talaga ito kasi ang importante sa Pilipino, magkaroon ng transparency at accountability if you are in public office. Yun naman yung number 1 natin na gusto, di ba? Kung bakit siguro nauuna si Sandro Marcos doon sa pagpirma, syempre niresulta na rin ito ng bangayan ng Marcos at Duterte. Ibig sabihin, tumitindi yung kalagayan ngayon at ito ang ibinubunga. And actually, nagbabagong ihip na ang mga pangyayari. Kasi kung mapapansin niyo, 41 out of 60 doon sa Mindanao congressmen ay pumirma. So, it entails, ibig sabihin, na even sa kanilang mga lugar, kanilang mga constituents, nagbabago na ang kalagayan. Yung sinasabi ng mga trolls na hindi, ganito, pinagtatanggol pa rin nila yung mga Duterte, hindi na totoo yun kasi nagbabago na yung kalagayan. And super majority ang siyang pumirma, di ba? So, yun yung mga, yun siguro, no? Ang mga masasabi namin kaugnay sa kahalagahan nito, siguro magdadagdag na lang yung iba pa. Sa bahagi po natin sa mga kabataan na matagal ding nag-abang na kumilos ang Kamara bilang institusyon pagdating sa impeachment complaints, matagal na na-dribble pero at least sa huli, na-shoot din. Kaya naman ngayong nagawa ng Kamara ang kanyang trabaho, ang constitutional duty na ma-impeach ang Vice Presidente na si Sara Duterte, dapat sa Senado ganun din. Ito ang hamon naman na ating pinupost sa Senado wherein its members will act as part of an impeachment court, magpapatakbo ng isang impeachment trial. Dapat din ay hindi ito mag-take ng napakatagal bago magsimula. Nagkaroon ng 4th impeachment complaint at on board din tayo doon. Ang mga tatlong kinatawan ng Makabayan Coalition, pumirma din tayo dahil napasama doon ang gusto nating isang issue din na dapat mapanagot si Sara Duterte. Itong paglustay ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. Sa second complaint, tingin natin it constitutes betrayal of public trust at isa yon dun sa pito na articles of impeachment dun sa 4th impeachment complaint. Sa atin, dahil napasama din naman yung betrayal of public trust, no? Kaya
hindi tayo nagdalawang isip din na pumirma. At dahil maraming articles of impeachment, all the more na dapat ay hindi din magsayang ng oras ang mga miyembro ng Senado tungkol dito. Kaya naman, sumunod kasi na panawagan na ng mga taong bayan, impeach na si Sara Duterte. So, with all the evidence that we have gathered sa mga naging hearing ng Kamara, at yun din naman ang napasama doon sa impeachment signed by 215 members of the House, kaya ang kasunod na panawagan ng mga kababayan natin, makonvict si Sara Duterte. Okay, so yun yung nangyari sa House. So all eyes are now on the Senate, no? Nakatutok at nag-aabang ang taong bayan anong gagawin ng Senado ngayong opisyal na nilang tinanggap ang articles of impeachment. So to walk us through, ano yung dapat mangyari? Kasi ang naririnig namin, baka daw sa Hunyo pa mag-trial. Ano yung Hunyo? Ilang buwan pa yon mula ngayon, no? 3 buwan pa mula ngayon. Parang ang tagal. So, ano ba ang dapat at pwedeng gawin ng Senado para hindi patagalin ang proseso ng trial? So we have Attorney Nery Colmenares, former representative of Bayan Muna, para i-walk through tayo. Ano ba ang dapat ginagawa? Well, ang impeachment is a very important accountability mechanism. Yun na lang ang natira na impeachment mechanism, yun na lang ang natira na accountability mechanism sa impeachable officials. Kasi pag kinasuhan mo sila sa korte, sabihin nila, ay hindi, impeach niyo muna ako. Kung sakali silang makasuhan sa korte, tagal mo. Kaya maraming impeachable officials ang namimihasa na pwede silang magnakaw kasi mahirap silang kasuhan unless i-impeach muna sila. Kaya very important itong impeachment mechanism. Ang Senado, nakalagay naman sa konstitusyon na once the articles of impeachment are transmitted by the House, at nangyari ang kahapon, the trial in the Senate shall proceed forthwith. Ibig sabihin, sinasabi ng konstitusyon, pag na-transfer na sa inyong articles of impeachment, kaagad kayong mag-trial. So that is the constitutional requirement. At nakalagay naman sa Senate Rules on Impeachment na pag na-receive ng Senado ang articles of impeachment, ang Senate President, pwede na siya, on his own, pwede na siyang i-inform sa House at sasabihin niya sa House na na-receive namin itong order ko, ito yung oras at ito yung araw na i-receive na namin ang prosecution. So pwede talagang simulan ng Senado ang impeachment trial kahit na nagre-recess pa sila ngayon. In fact, they can reconvene for the impeachment court. Bakit? Ang impeachment court, iba yan sa Senate. The impeachment court is not a legislative body. Kung pansinin nyo, pag legislator ka, may oath ka as legislator, di ba? Pero ang mga senador, pag magkaroon na ng impeachment trial, meron silang hiwalay na oath as impeachment judges. Kaya hindi sila sa Senate eh. Hindi sila dependent ang buhay nila sa Senate. In fact, sa rules mismo ng Senate, kung sakali may convene ang impeachment court, sa oras na yon, isuspend muna ang Senate hearings, ang legislative proceedings nila. Lalo na ngayon, wala na silang itatakel na bill. Tapos na ang halos majority ng mga bills nila. Kung babalik sila sa June, ano na lang yun? Pro forma na lang halos yun. Kaya they have all the time now until June 30 na mag-impeachment trial. So, yung punto na lang dito is this. Pwedeng ituloy ng Senado ang impeachment trial ngayon kung gustuhin nila. At yun dapat ang panawagan ng taong bayan. Pera ng taong bayan nawawaldas dito. Hindi lang ito pera ng House o ng mga senador, pera ito ng taong bayan. Kaya dapat ang panawagan ng taong bayan, gusto na naming malaman saan napunta yung at least 125 million pesos. Sino si Mary Grace Piatos? Sino ang binigyan ng mga perang ito? Totoo ba silang tao o peke sila na walang kinaiba kay Napoles noon na kumopya lang ng mga pangalan sa directory
para sabihin sila ang recipients ng pondo. All these things are valid and legitimate claims ng sambayanang Pilipino at dapat bilang representante ng sambayanang Pilipino, ang mga senador are obligated. It's not just the power, they are obligated to hear and continue the impeachment trial. Alright, thank you, Neri. So, mamaya babalikan natin si Neri for further questions, no? Pero, yeah, on the part of the impeachment complainants, ano bang tingin nila? Ano yung panawagan sa Senado? What is the public interest at stake kung bakit gusto natin na matuloy na ang trial at hindi na hintayin ang pagkatapos ng eleksyon? So, can we get the former Representative Isa Masa's take on that? So, di lang kami na nasa Makabayan na 11 senatoriables, kami ay sa perspektiba ng impeachment complainants, talagang also reflecting on what happened yesterday. Talagang natutuwa kami, no? Masaya kami na hindi lang kami, kung hindi ang mga taong bayan ay doon sa first round nanalo. So now, Vice President Sara Duterte is an impeached Vice President. Malinaw yan. At hindi na lamang yung tatlong kinatawan namin sa mababang kapulungan ang nag-i-endorse ng impeachment complaint, kung hindi 215. So yung 215 plus the majority of those surveyed earlier na gusto ang impeachment complaint. So wala kaming inaasahan sa Senado kung hindi i-convict kaagad si Vice President Sara Duterte. Alam namin na sa Senado, ito ay mas magiging very challenging kumpara doon sa mababang kapulungan. This was an uphill battle for us. Pero mukhang bundok yung sa Senado, no? Kasi alam din naman natin ang influence pa ng mga Duterte doon. At also looking, for example, at the position of Amy Marcos, no? Na sinabi niya mismo na hanggang sa dulo, didepensahan niya si Vice President Sara at lalabanan ng impeachment complaint. So, ibig sabihin nito, those pro-Sara in the Senate will really put up a big fight. Kaya kami naman ay nananawagan din sa taong bayan na mas marami, no, kaysa nasa Senate, na lakasan pa natin ang ating pagkakampanya, no, para i-convict si Vice President Sara Duterte. At kami nga rin na mga impeachment complainants, doon sa second impeachment complaint, ay nananawagan sa ating mga kababayan na hindi lang tayo dapat na, sit back and relax, tapos na yung first, meron pa po na trial. Kaya kailangan nating i-monitor ang impeachment trial na ito at kumilos pag nakikita natin na may mga katiwalian na nangyayari sa trial na hindi umaayon doon sa pagsusulong ng katarungan. Alright, so ongoing na po ang Senate press con ni Senator Chis Escudero, Senate President. So we ask our members of the media also and our staff to please monitor ano ang pahayag ng Senate President, and we will give immediately our reactions to the statements made by the Senate President. So, moving on, may tatlo na lang po tayo magsasalita, tapos tanungan na tayo at abangan natin yung sasabihin ni Senate President Chis Escudero. Sabi dito, hindi pa raw sila properly informed. Ayan. Hindi pa raw properly informed ng Senate. So, we'll give our reaction to that. Veteran of the era of impeachment, Teddy Casino is here. That was, so, mabata pa namin noon, 24 years ago, yung era of impeachment. Ako corona na lang ha. Corona. Grabe, corona ka na lang na namulat. So, ano nga papel ng taong bayan? Kasi nga, when an impeachment trial happens, talagang nakatutok yan no? Araw-araw, inaabangan tuwing hapon.
Pero ano nga ba ang papel ng taong bayan? Tagapanood lang ba tayo? Tagapalakpak? Or may pwede pa ba tayong gawin? So, go ahead, Daddy. Dire-diretso na, kina-Kamimi, tsaka Salamat na ako. Actually, veteran ako ng ERAP impeachment, ng Gloria impeachment, 4 yata yun, ng Ombudsman Castillo, and Corona impeachment. So, lahat ng klaseng impeachment po, pinagdaanan na natin, and I can say na yung nangyari kahapon is no small feat. It is always a challenge ng isang mataas na opisyal ng gobyerno ay may impeach ng Kongreso. Kaya tinitingnan namin bilang isang malaking tagumpay for public accountability itong pag-i-impeach kay Vice President Sara Duterte. So nakalampas na tayo ng stage 2 and we are now entering the 3rd stage. And we hope that the Senate will act immediately on the complaints. Ngayon, may mga papel ho ang Kongreso at Senado dito. The congressmen will function as prosecutors and the senators will function as judges. Pero para sa mamamayan, ang pinakamahalaga, whether they are prosecutors or judges, they are first and foremost representatives of the people. Yun ang importante dito. Sila ay kumakatawan lamang sa taong bayan. And therefore, it is important na especially during the trial stage, na marinig ng mga kinatawan ng mamamayan, ang mamamayan mismo. And we think that the people have a big role to play in the outcome of the impeachment trial. Hindi lang ho usapin ito ng complainants. Usapin ito ng mga biktima ni Sara Duterte na walang iba kundi ang mamamayang Pilipino. Kaya ang papel ng mamamayan dito ay bantayan ang impeachment trial. Bantayan, siguraduhin na hindi lulutuin ang trial, sisiguraduhin na lalabas lahat ng katotohanan, sisiguraduhin ng ating mga senator judges at magdidesisyon based on the evidence, based on the merits of the case. Nakakalungkot lang na mukhang ang decision or what appears to be a consensus now na ipagpapaliban nila hanggang June 2 means na the senators are holding the impeachment hostage to their electoral agenda. Hindi po katanggap-tanggap yan. Ayaw nilang mag-trial sa panahon ng eleksyon dahil nangangamba sila baka maka-epekto ito sa resulta ng kanilang re-election bids. That should not be the consideration. The consideration should be accountability of public officials, ano yung nasa konstitusyon at ano yung nasa interes ng mamamayan. Kaya ang panawagan ho namin sa mamamayan, bantayan itong impeachment. There should be an organized effort by the people represented by the senators and the congressmen to ensure that justice is served sa ating mamamayan and Sara Duterte is held accountable for her wrongdoings and her crimes. Kami naman po, panawagan natin sa lahat ng mga kapwa mamamayang Pilipino sa taong bayan, bukod sa maging mapagmatsyag tayo, mulat nating panoorin yung araw-araw na magiging takbo nitong trial na gagawin sa Senado. At hamunin natin ang lahat ng senador na tumindig sila para sa boses ng mamamayan. Tayo po ang apektado ng kahirapan, ng kawalan ng mga serbisyo dahil yung pondong dapat na mapunta sa atin ay napunta sa malaking anomalya, sa malaking korupsyon na ginawa ni Sara Duterte. Kaya kahapon po napakasaya namin dahil kumilos ang mga kongresista natin. Pero mas magiging masaya tayo kung maipapanalo din yung impeachment kay Sara Duterte sa Senado mismo. Kung pinangangambahan ng mga senador na magiging problema para sa kanila yung mangyayaring eleksyon, gamitin din po natin itong hamon, itong darating na eleksyon. Dahil ang lahat ng mga senador na tatakbo pero hindi titindig na singilin si Sara Duterte, yun din ang unahing isipin ng mamamayan, lahat ng mga botante. Ibig sabihin, wala silang karapatan na umupo muli sa Senado at ang kailangan, ipanalo natin yung totoong
magtitindig para sa atin. Yung taong bayan, yung boses mismo natin na dapat umupo sa Senado para magpatuloy ang paniningil at pagpapanagot sa korap na leader ng ating bansa. Dagdag ko po, pagpupugay sa taong bayan dahil ang tagumpay ng pag-impeach kay Vice President Sara Duterte ay tagumpay mula sa sama-samang pagkilos ng taong bayan. Bilang bahagi din po ng sektor pangkalusugan at ng sambayan ng Pilipino, ay nananawagan tayo sa taong bayan na magbantay at call out ang ating mga senador na gawin ang kanilang responsibilidad na sa madaling panahon ay iproseso at panagutin, i-convict si Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng krisis pangkalusugan, kahirapan, kagutuman, ay matinding kasalanan niya sa taong bayan na nilustay ang pera ng taong bayan. Kailangan natin ng accountability. Sa milyon-milyong nilustay ng pera ni Vice President Sara Duterte ay dapat sanang nalaan sa serbisyong pangkalusugan at sa gamot ng ating mga kababayang may sakit na matagal nang naghihirap. Daan-libo sanang nabigyan ng mga senior citizens na nangangailangan ng anti-hypertensive na medicines. Daan-libong mga dialysis patients na nangangailangan ng tulong ng pamahalaan para sa kanilang dialysis. Mga TB patients na nangangailangan ng anti-TB drugs na kung nabigyan agad ng gamot ay nalunasan ng kanilang sakit. Ang daan-daan libong mga kabataan natin at bata na malnourished ay nabigyan sana ng adequate at nutrition na pagkain. Diyan, sanang nilaan ng pamahalaan ang perang nilustay lamang sa kanilang sariling kapakanan. Kaya kami po sa sektor pangkalusugan at sambayan ng Pilipino ay muling nananawagan na dapat magbantay ang taong bayan, siguruhin natin na panagutin si Vice President Sara Duterte sa kanyang malalang pagnanakaw at harap-harapang pagnanakaw sa gitna ng krisis ng lipunan. Panawagan natin sa Senado, panagutin si Sara Duterte, convict Sara Duterte now. Okay. So, ano yung mga tanong? So what is the Senate President saying? Wala pa eh. Hindi pa namin nakikita. Meron na kami. Pero kayo muna. Sige, tanong muna kayo. Sige, bago yun, napansin ko na wala kayo dun sa prosecutor kasi si Kong Neri dati nandun si Delicacy napanggit din na rin. Makikita ba natin na madadagdag ang mga taga-makabayan dun sa mga prosecutor dun sa impeachment? Well, dun sa 11-man na prosecutor team na binuo ng HOR, mapapansin nyo, puro mga abogado yon. So, magandang mas equipped, no, yung ating mga prosecutor team. Sabi ko nga, laban team yan ng House of Representatives. Para, syempre, meron na silang know-how doon sa mga legal. So, kami ang magiging participation ng makabayan ay, mukhang bubuo kami, no, ng Sara Duterte Conviction Watch. Parang gano'n, no, Impeachment Watch. At magsasuggest din kami na magkaroon din kami ng private prosecutor from the makabayan. Yun na nga si Attorney Nery Colmenares, pwede rin si Attorney Caloy Zarate, na bilang representante doon. Attorney Chrissy Conti, bilang kinatawan ng makabayan doon as private prosecutor. So kasama kami ng taong bayan sa labas ng Senado na mananawagan na i-convict si Sara Duterte. Tutulong kami sa aming mga kasamahan sa Kongreso. Bugtong ko lang. Naging public prosecutor ako sa impeachment trial dahil congressman ako noon. Kung manalo ako bilang nominee ng bayan muna, maging member na ako. So, at least yung private prosecutor, siguro naman, bibigyan naman ng House ang mga complainants ng kanilang choice sa private prosecutor. Kasi sila ang complainants eh. So, actually, nakal ng House sa mga complaints
fourth complaint sa mga complaints na naka-file. So I hope that the House will consider the nominations of the complainants for private prosecutors. Meron po bang mga katanungan? Hindi po ba pwede madagdagan yung public prosecutor? Hindi. Under the Constitution, 11 lang talaga yun. So yun lang. Sa private prosecutors po? Walang limit. Walang limit. Normally, each member of the public prosecutor ko, when I was the public prosecutor, I selected some among the lawyers, private lawyers. Sila, at that time, sila commissioner. Later on, Attorney Al Carreño, yung mga ganun. So, but in the end, it's the choice of the House. And of course, kung sino man yung impeachment manager ng impeachment team this time. So we give our reactions to the Senate President kasi nandito na rin naman tayo. So I think the question raised this morning was, while pwedeng mag-trial ang impeachment court kahit walang sesyon ang Kongreso, kailangan munang nakasesyon ang Kongreso para simulan ang trial. At dahil hindi na nakasesyon ngayon, nag-adjourn sila ng 7 p.m. kagabi, matatake up lang, matatake lang ang impeachment kapag nag-resume ng session sa June 2. And therefore, parang on that basis, ay ilang buwan ang hihintayin bago umusad po. So, ano kayang pwede nating tugon doon? Neri? Well, pwede naman mag-convene kasi ng special session ang Senate, no? Kung gustuhin nila. Pero other than that, sa rules mismo nila, they don't need a session. Walang sinabi at least na pag na-receive ang article, pwede nang mag-utos ang Senate President na order niya sa House, i-inform niya ang House kung kailan ang trial. Of course, we recognize the fact na the session has to be convened in the Senate. So yun ang yun ang nangyari dahil minadali kagabi ang pag-recess agad. So ngayon nilagay ng Senado mismo ang sarili nila sa isang kalagayan na hindi sila maka-respond officially dahil diyan. So, ayun. The only way out na ngayon is for the President to call a special session of Congress. Kasi under the Constitution, pwede magpatawag ang Kongreso ng special session. Pwede magpatawag ang Presidente ng special session. Just for convening the trial court. Sa akin, sa amin, lahat, I'm sure, very important yon kasi accountability mechanism ito. Hindi ito parang waste of time ng Senado nagkakampanya. And in the first place, sorry, may at least 12 senators na hindi nagkakampanya, at least, and probably sobra pa. So may quorum yung Senate. So yun, that's the only solution left. Ang Presidente mismo patawag ng special session if only to address the demand of the Filipino people na ituloy ang impeachment trial. Para naman malaman na natin talaga kung saan nang napunta yung mga pondo na hinahanap ng COA, ayaw sagutin. Hinahanap ng Kongreso, ayaw sagutin. Ang impeachment court na mismo ang magpasagot kay Sara Duterte kung saan niya nawaldas ang pera. Meron po bang mga tanong? Sige, Teddy. Anong implication? Ano lang yung implication ng statements ni Senate President Escudero. Unang-una, naniniwala kami o hindi kami naniniwala sa posisyon ni Senate President that Congress has to be in session for the Senate to convene as an impeachment court. That is not in the rules.
Ang tawag sa impeachment kasi is sui generis. It's a leak on its own. So if under the Constitution, simple lang. Pag natanggap ang complaint, the Senate President will now inform the House na natanggap na namin ang complaint and then magseset na ng date and time for the impeachment court to convene. Walang nakalagay doon that Congress has to be in session. And I think ang gumawa ng Constitution did not precisely, di nila nilagay doon kasi alam nilang at any time pwede mag-proceed ang isang impeachment complaint at hindi yan dependent kung naka-session. That's one. Pangalawa, in effect, kung sinasabi ni Chis Escudero ngayon na they have to be in session, parang pinapasa niya yung bola, pinabalik niya yung bola, pinapasa niya yung bola kay President Marcos. Kasi ang pwede magpatawag ng special session ay ang Presidente. Or, and pwede rin yata the Speaker and the Senate President on their own can also call. Also, so again, there is no reason for them not to convene. Kung ang dahilan lang, kailangan in session, kaya nilang remedyohan yan. So, the onus still is on the hands of the Senate now. Nasa kanila ang bola, huwag naman nila i-tribble. I-play na rin nila. Katulad, well, may konting dribble sa Kongreso, pero at least na-shoot. Dapat, ang Senado, ano na nila? I-dunk na nila yung play. Alright. So, thank you very much po. Meron pa ba? Bro. This one. Bro. Meron ba? Wala. Chan. Hindi na. Okay na po. So, thank you very much for attending our press conference. Sana po ay nasagot yung mga nagbabagang katanungan. No? At abangan po nyo yung magiging pahayag ng makabayan sa mga darating pang-araw kaugnay ng gumugulong ng impeachment complaint. Thank you very much po. Magandang araw sa ating lahat. Ambush na.